time I approached a young man and said, I noticed that you regularly go to Mass in Greenbelt. You might want to serve as a lay minister. And immediately the young man said, hindi pa naman ako matanda. Sabi ko, sino may sabi sa iyo na dapat matanda ang lay minister? Ano po? The first reading says, before we were born, we are already dedicated to God. You cannot say, I'm too young. We are not like John the Baptist, whose birth was already prophesied what will be your role. We are not that lucky. We are not that blessed that before we were born, our parents were already told what we will become. But everyone is given a chance to play a role where God perhaps wants us to be. Nobody can say, I am not worthy, because everyone is not worthy. Honestly, being called late in life to the priesthood, and I look at young priests, I cannot but say, how I wish I was called earlier in life. Sana nung bata-bata pa ako, natawag na ako. Bakit? Alam niyo, pag tumatanda ka na, hindi naman nagbabago yung trabaho ng pari. Yung kaklase ko, paulit-ulit ang tanong. Hindi ko alam kung uli-anin na ito. Walang tinanong kundi kailan ba tayo magre-retire? Kailan tayo magre-retire? Sabi ko sa 75. Ilang beses ko na sinabi yung 75. Sabi niya, 75 pa. Ang tagal pa. Nanginginig na ako. Sabi, 55 ka pa lang, nanginginig ka na. Isipin mo ako, 65, di ba? Sabi niya, baka hindi ko naabutin yan. Well, ganun talaga pag matanda na, hindi po ba? Ganun talaga. Ano sabi sa second reading? Well, you do not know. But if you say yes to the call and you responded to it, then God will give you joy beyond your imagination. If you respond to the call, God will give you joy beyond your imagination. Hindi sinabi doon, yayaman ka. Ano pa? Pag ikaw ay naglingkod sa simbahan at yumamang ka, baka korap ka. Ano po? Ha? Hindi ka dapat yumayaman. Hindi po ba? Ha? But my dear friends, my brothers and sisters, the assurance is that you will have joy. Ano ba meaning ng John? The joy of the Lord. Di ba? Hindi ibig sabihin walang problema. Hindi ibig sabihin hindi ka maghihirap. Hindi ibig sabihin hindi ka magkakasakit. Hindi ibig sabihin kinatutuwaan ka ng lahat. Hindi. Many times I've said this, that happiness is a choice, but joy is a gift. It is a gift that only God can give. It is one of the fruit of the Spirit. Doing the will of God merits you joy that only God can give, that the world cannot give. You only take the risk of embracing the call. No one is too young to say no, but I guess it is also true, no one is too old to say no. Why? Because Abraham was called at the age of 75. Retirement na kami noon. Ano po? Mahirap noon, nagre-retire ka na. Tinawag ka pa uli, di po ba? Ay, nako. Ganon talaga. Wala tayong magagawa, di po ba? Kung hindi pa tapos ang pinagagawa, di ba? Nagbibiruan kami. Ano po? Yung bang ikaw ay dinala na sa hospital, ano po? Tapos,
bigla ka na nalang nawala ng buhay. Nire-revive ka nga. Nagdadasal na yung mga tao, umiiyak na yung mga kamag-anak mo, pero ikaw, nakita mo ang sarili mo, papasok ka na sa pinto ng langit. Nakita mo na San Pedro, welcome ka na, ganun. Masayang-masaya ka na. Tapos nagising ka. Kasi na-revive ka. Diba? No? Galit na galit ka. Ha? Malapit ka na eh. Diba? No? Ha? Malungkot din na kwento yun. Diba ba? Ano? Kung kailan malapit na, well, kung hindi pa para sa iyo, huwag kang magmamadali. Ano po? Kung para sa iyo, wala kang magagawa. Di po ba? Ano? We have a time for everything. But I guess the calling for everyone is that we are given life not for ourselves. We are given life for God. As many times I have said this, we were created for a purpose. Some were called to do great things. Others were called to do ordinary things. But Mother Teresa always reminded us of that. What? That whatever we are called to do it with great love. Do it with great love. Diba? Hindi tayo may inggit kung anong ginagawa ng iba. Marahil hindi na pinagagawa sa atin ng Diyos, pero kung ano man ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, regardless how little it is in the eyes of men, if you do it out of love, then your reward will be great. As Saint Teresa of Lisieux, you don't compare the little flowers with the big trees. They receive the same sunshine, the same water, the same love from the God who created them. Amen. Going back to what I've said, we were created for God. Some were called young, some were called late in life. What is important, that we were called. And what is more important is when we are called, hopefully we say yes. Again, to those who say yes, to those who will serve well, you will find joy beyond your imagination. A group of young men and women called Christ Youth in Action have this motto: habang buhay, sa Diyos buong buhay, habang buhay. Sa Diyos buong buhay, habang buhay. Pagpatay na, wala na. Pero habang buhay, sana alam natin tayo ay para sa Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. First of all, we would like to apologize to Father Francis Gustillo because Wednesday evening is his Mass. And after that, there will be a Bible study. Ngayon wala muna. We celebrate anniversary or Foundation Day of Greenbelt Chapel every third Wednesday of July. Every third Wednesday of July. And today we are celebrating its 43rd anniversary. 43rd. After the homily, there will be renewal of commitment for our servants. We thank them for generously giving themselves, their talent, their time in this chapel as they serve the Lord.
The first reading is very much fitting for our celebration. In gist, the first reading says, "Can an ox boast before the hand that holds it?" Can an ox boast before the hand that holds it? Pwede bang magmalaki ang isang, ano bang ox? Palakol, kumpara sa kamay na humahawak dito? It's one way of saying, can a servant boast over a master that uses him? And the answer is no. That was the sin of Assyria, boasting that what he had accomplished is through his power. Mother Teresa of Calcutta reminded us of this, that we are just pencil in the hands of God. We are just pencil in the hands of God. Papa, tayo yung mga, ano ba pencil? Lapis. Lapis sa kamay ng Diyos. Ano po? At kung hindi natin hayaan ang kamay ng Diyos na gamitin tayo, wala tayong halaga. Ang mahirap lang sa pagiging lapis, ito ay tinatasahan. Ano po? Yun ang masakit. You are being sharpened so that you can be effective. At higit sa lahat, marami sa atin na ayaw tayo na tinatama sa ating mga pagkakamali. Hindi po ba, no? Yung mga kapanahonan ko na ang lapis ay hindi naman ganun kaganda. Ano po? Hindi ko alam kung inabot nyo yung kaming mga mahihirap. Kailangan pang lawayan ng lapis para luminaw. Di po ba, no? Yung mayayaman, di nila inabot yun. Oo, para luminaw. Oo. Ha? Kaya pagkatapos ng klase mo, malinaw ang papel mo, may itim ang dila mo. Di ba ba? Sapagkat hindi lahat ng lapis malinaw. Ano po? What kind of pencil am I? But regardless of the kind of pencil, what is important is we allow our God to use us. Ang lapis na walang pakinabang ay ang mga lapis na ayaw magpagamit. Ano po? Ang lapis na walang pakinabang ay ang mga lapis na ayaw magpagamit. Ang mga lapis na ayaw silang tinatasahan. Maganda lang sila hanggang katapusan. Di ba? Parang kandila yan. Hanggat hindi ka nasisindihan, wala kang pakinabang. Pero ang problema ng kandila, pag sinindihan, alam mong hindi ka habang panahon na kandila. Mauubos ka. Di po ba? Ano? Mauubos ka. Maalaala ba ng mga tao na nagdulot ka ng liwanag? Hindi. Hindi. Malalaman lang nila pag wala ka na. Bakit madilim? Di po ba? Ano? People fail to appreciate our presence and they only question our absence when they can no longer feel our service. Kaya mahalaga yun sa mga naglilingkod. Ano po? Mahalaga yun sa mga naglilingkod. Sabi nga sa Ebanghelyo, anong pinakamaganda sinabi ng Ebanghelyo? Naway kilala mo ang Ama tulad ng pagkilala ng anak sa Ama. That the servants know who his master is. Ang iyong pinaglilingkuran ay hindi ang kura paroko. Ang iyong pinaglilingkuran ay ang Diyos. Bagamat maraming kwento sa mga parokya na kung saan ang pinaglilingkuran ay ang kura paroko.
Kaya pag nalipat ang kura paroko, lumilipat din ang servants, di ba? So hindi sila servant ng chapel, servant sila ng kura paroko, di ba ba? No? Well, ganun talaga, di ba ba? No? Ganun talaga ang buhay. Baka ang kaligtasan ay nasa kura paroko, di ba ba? No? Ha? Hari nawa, ang kura paroko magsabing inililigtas kita, di ba? No? My dear friends, my dear brothers and sisters, walang sino mang maliit sa harapan ng Diyos. Everyone has a role. Everyone has a purpose. We only need to recognize who we are before God. And as I always say this, if we fail to know our purpose, we distract ourselves with pleasure. If we fail to know our purpose, we distract ourselves with pleasure. Tatlo lang naman ang paulit-ulit kong sinasabi. Anong purpose? We are created to praise God. We are created to share the gospel. We are created to serve the poor. Para maintindihan nyo, our vision is to be with God, praising God. That is our ultimate vision. That in the banquet in heaven, we will partake of the food and we will worship the God whom we recognize the God of our service. That is our vision. What is our mission? To preach the gospel, to share the good news. Not necessary you will be the one preaching, as the words of the Franciscan says, go, share the gospel, talk if necessary. It means we can share the gospel even without talking. In simple terms, I have said this, live your life well, because you might be the only Bible people are reading today. Live your life well, serve well, because you might be the only Bible people are reading today. Vision, mission, and what is our passion? Our passion is to serve the poor. To serve the poor. In serving the chapel, we are serving the poor due to our Love a Parish program. Love a Parish program. Ako, nagpapasalamat ako, ang servants, ang mga beneficiaries ng Love a Parish program, or through the years, they have been the beneficiaries of your generosity. Na-share ko na ito, alam na ito ng marami na madalas nagsisimba, that this year, we increase the amount that the beneficiaries are receiving. The parishes that used to receive 1,500, now we give 3,000. Kasi hindi na nakakabili na isang sakong bigas ang 1,500, di ba ba? No? Hindi naman talaga dumating yung isang kilo, 25 pesos, di ba ba? No? Hindi naman talaga dumating. So, ginawa nating 3,000 per parish. But there are communities, contemplative communities, na umaasa lang talaga sa abot-abot. The Poor Clares, the Carmelites, from 2,500 pa, 2,000, ginawa nating 6,000. Ano pa? At marami pang nanghihingi. Sa madalit sabi, ang ating Love a Parish program budget every month is 2 million. Ano pa? 2 million. In 1 year, including 13th month, nagbibigay pa tayo ng 13th month. Ano po?
So, ang kailangan natin ay 26 million. At nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi ko kailangan tumanggap ng labada para maabot yan. Ano po? Bagamat umuugong ng lipatan sa 2028, walang may gusto sa Greenbelt. Natakot sila sa 2 million a month. Ano po? Ay, ganon talaga. Pero sabi ko lang, well, kung gawa ng Diyos yan, God will provide so that no servants can boast. No servant can boast that he will say or she will say, ay kami yan. No. Lahat ay tumatanaw ng utang na loob sa Diyos. Kinikilala natin ang Diyos na simula at wakas ng ating paglilingkod. Ano pa? Simula at wakas ng ating paglilingkod. Sa lahat po ng servants, in whatever you're doing for the Lord, I always pray for you. I always pray for you that God will bless you in return. Ano pa? Doon sa mga gusto maglingkod, sabihin nyo lang sa office, gusto ko maglingkod. Pero sana naman, according to your talents, ano po, mahirap yung gusto mo ng choir pero 109 ka, hindi pa ba? Na tuwing yung nagmimisa, ninenervyos kung ano na naman kaya ang kakantahin, hindi pa ba na? According to your talents. Again, my dear friends, my brothers and sisters, we thank all the servants, we thank all the priests that have been helping us in our Eucharistic celebration. We thank all the confessors that has been sitting in the confessional, ano po, na yung iba'y pinapagalitan ninyo, ano po, kayo na nangungumpisal, kayo pa nagagalit, abay, kakaiba rin, ano, kaya nilagyan natin ng CCTV yan, ano po, wala namang audio, kaya hindi alam kung ano sinasabi ninyo, pero may CCTV, para kita ko sino nagrereklamo, di po ba, ano? At may bell sila ngayon, may bell, ano po? May alarm na sila. At sinasabi, may nanggugulo dito, may nanggugulo, di po ba? Ganun talaga. Mahirap talaga maglingkod. Ano po? Maglingkod. Kaya nga, doon sa mga hindi nahihirapan, baka hindi ka naglilingkod. Ano po? Baka ikaw ang pahirap. Di ba ba? My dear friends, my brothers and sisters, we celebrate not the years, but our becoming. What have we become? Di ba ano? We are grace and grateful. Ano pa? Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Amen. Tinatanong ko si Father Vince, kailan ka na-ordain? Nung November lang last year. Wala pa siyang 1 taon. Classmate niya, yung isang estudyante ko na namatay, si Father Tristan. Ano po? Hindi man lang naka 1 taon. Ano po? Kaya sabi ko sa kanya, huwag siya mamamatay. Ano po? Estudyante siya ni Father Francis Gostilo. Yan. Pero, 28 years na kumpare, teacher ko pa yan. Teacher ko yan. Kaya nung na-assign ako dito, sabi niya, misa ko sa iyo. Siya pang namili ng oras. Ano po? Mabait ako na. Nagpapasalamat tayo, ano po, sa mga pari
At sabi ko nga, I am now given another assignment as vocation director and part of the vocation team of the Archdiocese of Manila. I'm not only campaigning for Manila, even though konti lang ang nagpapari sa Maynila. Sa Bataan, ang pari nila ay 36 lang. 36. Nandun si Bishop June ngayon, 36. Sa isang taon, 4 na ang patay. Kaya 32 na lang. Kaya nangangampanya ako ng pari para sa Bataan. Kasi ay talagang lalong mahihirapan yung natitira. Ikalawa, for the past several years, wala pong ordination sa Diocese of Parañaque. Baka may taga Parañaque dito, Walang nagpapari sa Parañaque. Baka dumating ang araw, meron kayong simbahan, wala kayong pari. So, pagpariin ninyo ang inyong mga anak. Yung mabuti, yung mabuti. Pagpariin ang mga anak. Kung kayo po ay may trabaho na, college graduate, that work at least 2 years, you can apply to Holy Apostle Senior Seminary. 8895-8855 local 400. Ang daling tandaan nun. 8895-8855 local 400. Siguraduhin nyo na local 400. Baka ibang local ang mapuntahan nyo. Mapunta kayo sa LMI o kaya sa San Carlos. Please try to consider it. Be a pencil in the hands of God, and it might be priesthood for you. It might be priesthood for you. Yung mga magulang, huwag kayong madamot. Hindi inyong anak yan. Pinahiram lang sa inyo ng Diyos. Yung mga may boyfriend na mabait, matalino, masipag, gwapo, sabihin mo magpari ka. Bigay mo na sa Diyos. Okay, let us all rise. Today we are celebrating the 43rd anniversary of Greenbelt, but today I also, or our family is also celebrating the birthday of our brother Titan, whom we lost last year. 65 lang, maagang kinuha ng Diyos. Life is short, and for some, it is much shorter. Use your time for God. Use your time for God. Do not forget this. Be the pencil in the hands of God. The Lord be with you. And with your spirit. Baka makalimutan ko lang, mayroon pong paborger daw sa inyo, may paborger. Kaunting handa ng Greenbelt para sa po sa inyong lahat. Paborger, Bow your heads and pray for God's blessing. Naway patuloy kayong ingatan ng Diyos. Ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, kung sino man sa inyong may karamdaman. Naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man sa inyong may pinagdadaan ng suliranin o problema, naway tuwangan kayo ng Diyos, alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba, dagdagan nawa ng Diyos ang iyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Amen. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na biren, gaya din ni San Jose Tapatyang Esposo, ang ating patron, Padre Pio na Petrocina. Kayo ang inyong pamilya ay pagpalain nawa ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. The Mass has been offered. We continue to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed another parable to the crowd, saying, "The kingdom of heaven
may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, "Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?" He answered, "An enemy has done this." His slave said to him, "Do you want us to go and pull them up?" He replied, "No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn." Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Lord said, "Allow the weeds to grow among the wheat." Sa Tagalog, ang ginamit tungkol sa salitang weeds, mapanirang damo. Mapanirang damo. First, you have to understand that when we talk about weeds, it is not always about sin. Weeds is not always about sin. And it doesn't mean when things are difficult, they are considered weeds. Because whether you like it or not, life is difficult. To understand this, I invite you to visit 3 places. I have shared this before. To understand the gospel, visit 3 places. Number 1, visit the cemetery. Visit the cemetery. Take time to sit in the cemetery. Wait, feel, observe, and you begin to realize that everybody dies. Death is part of life. Death is part of life. It should humble you, because regardless who you are, regardless how rich you are, how talented you are, name it, day will come, you will die. Second, visit the hospital. Visit the hospital. Hospitals reminds us of our own vulnerability. And you have to understand this, that there are more sincere prayer in hospitals compared inside the church. Especially when your family is involved and you are in a dilemma what you are going to do. So, visit the hospital and observe people. Mga nakatulala, mga takot na takot, may mga sumisigaw, mayroong hindi malaman. That is what life is all about. We are not in control. We are not in control. Nung na-stroke ako, hindi naman binago ang treatment dahil pare ako. Pare-parehas lang. At nung ililipat na ako from emergency room to ICU dahil stroke, sabi ng doktor, "Father,
Magda-diaper tayo. Can you imagine? Magda-diaper tayo. Paralyzed ka, wala kang magawa. Tapos sasabihin nung head nurse, Father, tatanggalin ko ng pantalon mo. Diba? Ini-imagine mo, Father, tatanggalin ko ng pantalon mo. Tapos maya-maya, Father, ibababa ko ng brief mo. Diba? Ay paralyzed ka. Hindi ko maimulat ang aking mata. Gusto ko sanang tingnan kung sinong mga tao dyan, di ba? Ano? Sabi ko, Lord, makikita na nila. Di ba? At binaba. Pinalta ng diaper. Kaya, nung ako'y gumaling at inimbitahan ako magsalita sa hospital na yon, nagdalawang isip ako. Bakit? Di ba? Magmimisa ka, didipa-dipa ka sa altar. Sino kaya ang nagsisimba ditong nagsasabi, ay, nakita ko na yan. Di ba? Walang mayaman, walang mahirap, walang pari. Kaya sabi ko doon sa madre, huwag kang tatawa-tawa, sister. Akala mo, may special treatment? Wala. Pare-parehas ang may sakit. Kahit sinong kaibigan mong doktor. The same. We are all vulnerable. Third, visit your city jail. I guess you have been into cemetery, you have been to hospital, but many of you have not visited your city jail. Visit the city jail. Why? It will remind you that at the end, there will be judgment. Do not forget that. At the end, there will be judgment. Sino makakasama mo? Saan kayo magsasama-sama? Ikaw ba yung bully? Ikaw ba yung bubulihin? But it will come. Death, vulnerability, and judgment. Why did God allow weeds? Because they are part of life. Weeds are part of life. And I said before, it doesn't mean it is difficult. It is among the weeds. Nahirapan ka lang. Weeds ka agad? Hindi naman. Sadyang mahirap habang lumalaki. Sadyang mahirap pag ikaw ay tumatanda. Sadyang mahirap kung ikaw ay nag-aaral. Sadyang mahirap kung ikaw ay nagtatrabaho. Mamili ka ng sariling hirap. Mahirap ang may trabaho, mahirap din ang walang trabaho. Mamili ka. Mahirap ang may asawa, mahirap din ang walang asawa. Mamili ka. Mahirap ang pangit, mahirap din ang maganda. Nagpupumilit kang magpaganda kahit wala kang pera, di po ba? No? Mahirap ang mahirap, mahirap din ang mayaman. Magsabi ka. Choose your own battle. But whether you like it or not, di ba? Magtapos ka ng pag-aaral, mahirap. Kung ano man ang kurso. Kung hindi ka mag-aaral, mahirap din. Ikaw ang mamili. Anong sinasabi? Anong sinasabi? Your weeds must not overcome you. Your weeds must not overcome you. You must continue to bear fruit over and above your weeds. Kung ano man ang mga pagsubok sa buhay, dapat mapagtagumpayan mo. An Indian Proverbs said this, we have two dogs in our hearts. A bad dog and a good dog. What you feed will survive.
What you deprive will die. Nandyan yan, magkasama yan. Kung ano ang iyong, sabi nga, babantayan at alagaan, then, yan ang lalago sa buhay mo. Mamili kayo. Kaya nga palagi ko yung sinasabi, you never point your fingers on others because who you are today is a product of your own choices. And do not forget this, not to make a choice is a choice by itself. Kayo na, bahala na kayo. Diba? Saan nyo gustong kumain? Bahala na kayo. Tapos dinala mo sa Jollibee, ba't dito tayo kakain? Sabi mo, bahala kami. Di po ba na? Hindi ka namili. Di po ba na? Mamili ka. Para kung ano ang napili mo, kung gusto mo, ayaw mo, at least alam mong ikaw ang namili. Di po ba na? Hindi ka wala. Yung mga nag-asawa, sorry for the words, huwag kayong magre-reklamo sa asawa nyo. Pinili nyo yan. Di ba? Huwag kang tataas-taas ng kilay, kuya. Pinili mo yan, di ba, no? Kasi kung hindi ka namili, ibig sabihin, pinagtiyagaan mo lang yan. Di ba? Pinili mo yan. At least nag-try ka. Bahagi yan ng buhay. What is the first reading trying to tell us? If the weeds is a product of your sinfulness, then go and repent. What is the second reading trying to tell us? If you are struggling regarding your weeds, then pray. The Holy Spirit is there. Mahalaga na ikaw ay marunong magdasal. Mga minamahal na mga kapatid, lahat tayo ay mayroong pinagdadaanan. Lahat tayo ay mayroong pagdadaanan. Ang mahalaga, ano ang ating natutunan? Ano ang natutunan mo? Para hindi mo yan ipapasa sa iyong mga anak. There are no mistakes in life, only lessons to learn. At hindi yung konting hirap lang, reklamo agad. Hindi pwedeng konting hirap lang, anak. Kasi ang mga anak ngayon, konting hirap lang, iyak agad. Konting hirap lang, reklamo agad. Hayaan yung maghirap yan. Kawawa yan pag wala na kayo. Di po ba, ano? Ha? Kung yan ay nagkakalat ng damit, hayaan nyo. At sabihin nyo, isusuot mo uli yan bukas. Di ba ba? Oo. Pag kami ay kumakain at mayroong tira sa pinggan, ano sasabihin ng magulang namin? Ubusin mo yan. Kung hindi mo yan uubusin, kakainin mo yan mamayang gabi. Oh. Wala. Huwag kang mamimili. Mahirap ang buhay. Di ba, na? Ay, mga bata ngayon, pilosopo. Sasabihin, kainin mo yan, maraming nagugutom. Ano sabi ng bata? Pag kinain ko ba, mabubusok ba sila? Pilosopo mga bata ngayon. Di ba ba, ano? Kaya wala mga kinabukasan. Mga minamahal na mga kapatid, hindi lahat ng mahirap, masama. Sapagkat kung gusto mong umunlad ang buhay, sadyang may kaakibat na hirap. Sadyang may kaakibat na hirap. Kaya kung wala kang pinaghihirapan, baka wala kang kinabukasan. Hello? Kung wala kang pinaghihirapan, baka wala kang kinabukasan. Maganda pagtunan ng pansin yun. Kahit gaano kabuti ang Diyos, sadyang may kaakibat na hirap na hindi natin pwedeng takbuhan. Kamatayan, pagkakasakit, at ang paghusga ng Diyos.
regardless who you are, where you have been, what you have become. At the end, you have to grapple with these three realities: death, vulnerability, and judgment. Amen. Brothers and sisters, weeds are not necessarily sin or sinful or about sin. Weeds are just part of life. You either complain about it or you overcome it. Weeds are part of life. You either complain about it or overcome it. Isa sa weeds ko ay diabetes. Apo, member ako ng diabetes. Ano po? My stroke is because of my diabetes. No? Hindi heart failure. Diabetes ang cause ng stroke ko. Ano po? Kaya nga, sabi ng doktor, dapat ang cholesterol mo, brother, ay 50 and below. 50 or below. The normal cholesterol is 120. Di pa ba, na? Yung nagpapatest. Yung hindi nagpapatest, hindi nila alam. Takot sila magpatest, baka mayroon silang sakit. Ano po? Meron. Pag may nararamdaman ka, meron. Ano po? So, ano sabi ko? Lahat ng masarap, bawal. Ang cholesterol ko ay 35. Ano pa? Sabi nila, pag mababa daw ang cholesterol, nakakabobo. Ano po? Since 2022 until now, ano po? Yan ang cholesterol ko, 35. Hindi pa naman ako bobo. Ano pa? Hindi pa naman. I just recently took an IQ exam online. Nagulat ako, hindi pa ako bobo. Ano po? 110 pa ang IQ ko. Ano po? So, hindi totoo yung nakakabobo ang cholesterol. Ano po? Ha? Again, my brothers and sisters, what are your weeds? Stop complaining about it. Work over your weeds. Conquer your weeds. Ano po? Because whether you like it or not, discipline is more important than motivation. Discipline is more important than motivation. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.